Isang bata na walang tirahan ang inimbitahan para sumali sa isang paligsahan sa pag-awit para lamang tawanan at ipahiya nang umakyat siya sa entablado. Ngunit nang sa kabila ng pagtawa, nagsimula siyang umawit, may nangyaring kahanga-hanga. Lahat ay natahimik, lubos na nagulat sa tunay na tinig ng munting batang babae. Hindi ko kayang magtanghal, sabi ni Ligaya, hinihingal, sinusubukang pigilan ang luha. Hindi para sa akin ang lugar na ito. Walang sinuman ang gustong makinig sa pag-awit ko. Kailangan kong umalis dito. 8 taong gulang pa lamang si Ligaya, ngunit alam na niya ang bigat ng takot at kalungkutan. Marumi, punit-punit ang kanyang damit at ang kanyang mga paa ay may mga sugat. Ang kanyang mukha, bagamat maganda at malumanay, ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng tiwala sa sarili. Mula nang mawala ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, namuhay ang dalagita sa kalye. Natuto siyang matulog sa lupa, ibahagi ang kakaunti niyang pag-aari sa mga estranghero at umawit para sa ilang barya na makasisiguro sa kanyang hapunan. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, hindi siya lubos na nag-iisa. Sa kanyang tabi ay dala niya ang kanyang tapat at hindi mapaghihiwalay na kaibigan, isang lumang gitara na may basag na katawan at kinakalawang na mga kwerdas. Ito ang pinakamalaking kayamanan ng munting dalagita, ang tanging natitira sa panahon na mayroon pa siyang tahanan. Sa gitara na iyon, dati umaawit si Ligaya sa mga kanto ng kalye, sa mga plaza at sa mga pamilihan sa gabi, kapalit ng awit ay ilang barya o isang pirasong tinapay. Ngayon lang, kakaiba ang entablado, mas malaki, mas nakakatakot. Magtatanghal siya sa pinakamahalagang paligsahan sa talento sa bansa sa harap ng napakaraming manonood na may mga kamera ng telebisyon, mahigpit na mga hurado at milyon-milyong nanonood mula sa kanilang mga tahanan. Ang puso ng munting dalagita ay kaba-kaba nang marinig ang tinig ng isang lalaki mula sa entablado. Mabilis na lumingon si Ligaya. Isa siya sa mga producer ng palabas. Isang matangkad na lalaki na may nakasabit na ID at headphone sa kanyang tainga. Nilunok ng dalagita ang kanyang laway at humakbang pasulong nang nanginginig. "Ako ito," bulong niya halos walang tinig. Mabilis nang ngumiti ang producer at sumenyas sa kanyang clipboard. "Ikaw ang susunod." Saglit, tila huminto ang puso ng dalagita sa kalye. Ang tunog ng manonood, ang ugong ng mga ilaw, ang galaw ng mga kamera, lahat ay naglaho. Tila tumahimik ang mundo, naiiwan lamang ang tunog ng kanyang mabilis na pintig ng puso. Idiniin niya ang gitara sa kanyang dibdib, sinusubukang manatiling matatag. Ngunit bago pa man ihayag ang kanyang pangalan, narinig ang masiglang tinig ng host sa mga loudspeaker. "At ngayon, magpapahinga muna tayo sandali. Di magtatagal, babalik tayo sa susunod na pagtatanghal na, ayon sa impormasyong natanggap ko, ay magiging napakagulat." Huminga si Ligaya ng maluwag. Ginamit niya ang pahinga para tumakbo papunta sa palikuran. Pagpasok, nilock niya ang kanyang sarili at sumandal sa lababo, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. "Sige, Ligaya, mas malala na ang pinagdaanan mo," sabi niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib, ramdam ang mabilis na pintig ng puso. Umawit ka sa kalye para sa wala at hindi ka sumuko. Ngayon, kailangan mo lang umawit para sa mas maraming tao. Iyon lang. Binasa niya ang kanyang mukha ng kaunting malamig na tubig, huminga ng malalim at muling tiningnan ang salamin. Sinubukan niyang ngumiti, bagamat nanginginig at mahiyain ang kanyang ngiti. "Umawit ka lang, kaya mong umawit," sabi niya nang may determinasyon. Inayos ng dalagita ang kanyang buhok, itinali ang sintas ng kanyang lumang sandalyas, kinuha ang gitara at lumabas ng palikuran. Pagkababa pa lamang ng kanyang mga paa sa pasilyo, narinig niya ang kaparehong producer na sumisigaw ng nagmamadali. Tapos na ang pahinga. Lahat sa kani-kanilang posisyon. Nakaramdam si Ligaya ng lamig na gumapang sa kanyang likod, ngunit huminga siya ng malalim at lumakad patungo sa entablado. Ang tunog ng mga manonood ay muling narinig
Ang mga spotlight ay umilaw at ang host ay pumwesto ng may maliwanag ng ngiti. Mga Ginoo at Binibini, anunsyo niya ng may sigasig. Ang susunod na kalahok ay isang bagong tinig na nangangako na magpapakilig sa buong bansa. Galing siya sa kawalan at narito para sa pagkakataong makamit ang lahat. Narito siya, Ligaya. Unti-unting bumukas ang kurtina. Saglit na mayani ang katahimikan sa lahat ng manonood. Lahat ay mausisa na tinitingnan ang munting, marupok na dalagita na may simpleng damit at punit-punit na gitara. Humakbang si Ligaya nang nag-aalinlangan patungo sa gitna ng entablado. Sumasalamin sa kanyang noo ang pawis sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Tiningnan niya ang pulutong pagkatapos ang kanyang gitara at huminga ng malalim. Ipinarikit niya ang kanyang mga mata at tumugtog ng unang kwerdas. Malambing, puro, ang tunog ng lumang kwerdas. Ngunit bago pa man niya awitin ang unang salita, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang may lubid na hinila mula sa likod ng entablado at isang balde ng makapal na pintura ang bumagsak mula sa itaas, ibinuhos ang buong laman nito sa dalagita. Dumaloy ang pintura sa kanyang buhok, mukha at damit. Dinudumihan ang lahat, kasama ang gitara. Dumaloy ang likido sa sahig ng entablado, nag-iiwan ng bakas sa buong daan nito. Saglit, bumalik ang katahimikan at pagkatapos ay kumalat ang malupit na tawanan mula sa ilang manonood sa buong lugar. Ang iba ay sumigaw, ang iba ay tumawa ng walang awa. Si Ligaya ay napatulala, puno ng luha ang mga mata, nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang puso ay sumisigaw na tumakbo, maglaho at hindi na muling umawit. Ang ibang mga bata na lumahok sa palabas ay pinagmamasdan ang eksena mula sa likod ng entablado at marami sa kanila ang hindi napigilan ang tumawa. Haha, akala mo ba talaga papayagan naming umawit ang isang pulubi dito? Ininsulto ng isa sa kanila ng may labis na pangungutya. Ang malupit na tawanan ay umalingaw-ngaw sa isip ng munting dalagita. Ibinaling ni Ligaya ang kanyang tingin at nakita ang gitarang nababalutan ng pintura. Ang kaparehong instrumento na sumama sa kanya sa malamig na gabi ay ngayon ay mukhang kasing dumi at kasing ipinahiya tulad niya, at saglit, lahat ay nagyelo at bumalik ang oras. Bago magsimula ang bangungot na iyon, ilang araw bago, ang buhay ng munting dalagita ay sumusunod sa ibang direksyon, isang mas simple, ngunit puno ng pag-asa, walang spotlight, walang manonood, walang kompetisyon. Sa panahong iyon, ang buong mundo ay entablado ni Ligaya. Natutulog siya sa ilalim ng trapal. Niyayakap ang kanyang lumang gitara na parang may nagpoprotekta ng teddy bear. Ang improbisadong lalagyan ay gawa sa punit-punit na trapal at ang sintas nito ay mula sa sampayan. Ang instrumento ay puno ng mga tagpi, ngunit para sa munting dalagita, ito ay isang mahalagang kayamanan. Tuwing umaga, gumigising si Ligaya sa tunog ng mga tindahan na nagbubukas, ang tunog ng mga bakal na pinto na itinaas, at ang nagmamadaling tunog mula sa kalye. Para sa kanya, ang ingay na iyon ay parang isang magandang umaga na ibinigay ng lungsod sa kanya. Nang araw na iyon, kinuskos niya ang kanyang mga mata, nag-inat at ngumiti kahit masakit ang kanyang katawan dahil sa lamig. Halika, tapat na kaibigan. Subukan pa natin ng isang araw, mahina niyang sabi habang tinitingnan ang gitara. Ngayon, pakiramdam ko ay magiging maayos ang lahat. Tumayo ang munting dalagita, pinagpag ang alikabok sa kanyang jacket, isinabit ang gitara sa kanyang likod at naglakad sa bangketa, iniiwasan ang mga taong nagmamadaling lumakad. Nang makarating siya sa terminal ng bus, umupo siya sa malamig na sahig, pinagmamasdan ang mga sapatos at maleta na dumarating at umaalis. Walang sinumang tumitingin sa kanya, walang sinumang nakakapansin sa kanyang presensya. Huminga ng malalim si Ligaya at bumulong, "Ito na, Ligaya. Simulan natin ang araw na ito ng maganda." Ang unang nota ay lumabas na nanginginig, halos pinipigilan, na parang nag-aalinlangan ng gitara na tumugon sa maliliit na daliri ng dalagita.
Pagkatapos ay dumating ang pangalawa at pangatlo at unti-unti ang tinig ni Ligaya ay nagsimulang punan ang hangin. Umawit ang munting dalagita na nakapikit ang mga mata. Hinahayaan ang puso na gabayan ang kanyang tinig. Saglit, tila naglaho ang mundo at tanging siya at ang musika lamang ang naroon. Ngunit ang himala ay nabasag ng isang magaspang na tinig. Isang lalaki na nakasuot ng suit na may cellphone sa kamay ang lumingon ng may pagkabahala. "Maari mo bang itigil ang ingay na iyan?" Pagtutol niya ng may kunot sa noo. Sinusubukan kong tumawag ng mahalaga. Nagkunwari si Ligaya na hindi niya narinig. Idiniin ang gitara sa kanyang katawan at patuloy na tumugtog. Mas malakas ngayon ang melody, na parang ang musika lamang ang tanging panangga niya laban sa kahirapan ng mundo. Maya-maya ay lumitaw ang gwardiya ng terminal ng bus. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang. Isang naiinip na ekspresyon at malamig na tingin ng isang taong nakakita na ng ganitong eksena ng madalas. "Hoy, bata, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na huwag kang manatili dito at manggulo sa mga pasahero?" Sabi niya nang may magaspang na tono. "Umalis ka bago ko patawagin ang pulis." Niyakap ni Ligaya ang gitara nang mahigpit na parang gustong protektahan ang sarili. "Hindi po ako nanggugulo, Manong. Umaawit lang po ako." Mahina niyang sagot na nanginginig ang boses. "Oo, nanggugulo ka. Ito ay lugar para sa mga nagtatrabaho, hindi para sa mga nanglilimos. Umalis ka na ngayon," sagot ng lalaki habang nakapamaywang. Nanginginig ang mukha sa hiya, yumuko si Ligaya. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang lumakad. Nakasabit ang gitara sa likod, magaang ang hakbang at mabigat ang puso. Dumaan siya sa ilang kalye hanggang sa makarating sa isang plaza. Ang matataas na puno ay nagbibigay ng lilim. Malayo ang tunog ng mga kotse at dala ng hangin ang banayad na amoy ng lupa at mga bulaklak. Mukhang magandang lugar para muling magsimula. Umupo siya sa isang bakanting bangko, kinuha ang gitara mula sa improbisadong lalagyan at nagsimulang tumugtog muli. Mababa, malambing, mahiyain ang melody. Unti-unti, ilang nagdadaan ang huminto. Isang grupo ng mga kabataan ang lumapit, mausisa, at bumuo ng maliit na bilog sa paligid niya. Napansin ni Ligaya ang kanilang interes, at sa unang pagkakataon ng araw na iyon ay ngumiti. Mas malakas siyang tumugtog, hinahayaan ang kanyang boses na dumaloy. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, mayroong tila talagang nakikinig. Ang mundong kay lupit sa mga namumuhay sa kalye ay tila nagbigay sa kanya ng pahinga sa sandaling iyon. Ang musika ay saglit na nagparamdam na sulit ang lahat, ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan na iyon. Ang isa sa mga kabataan mula sa grupo ay tumingin sa kanyang mga kaibigan at naglabas ng mapanuksong tawa. "Tingnan niyo ang kalapati sa plaza na nagkukunwaring bituin." Pangungutya niya habang inililipat-lipat ang cellphone para mag-record. "Halika't kantahan mo kami." Popstar na pulubi. Ang iba ay tumawa ng malakas. "Popstar na pulubi, maganda iyan," sigaw ng isa habang sinisipa ang lata sa hangin. Ang tawanan ng mga kabataan ay pumuno sa plaza. Sinadyang pumalakpak sila, nagkukunwaring nasa isang konsyerto, gumagawa ng malupit na biro sa bawat talata ng kanta ng dalagita. Patuloy na tumugtog si Ligaya, sinusubukang balewalain sila. Idiniin niya ang gitara, kinagat ang kanyang labi, at ipinagpatuloy ang kanta. Ngunit nang ginaya ng isa sa mga kabataan ang kanyang boses ng sobra, nagkukunwaring umaawit tulad niya, naging hindi na matitiis ang pang-iinsulto. Lumakas pa ang tawanan. Pagkatapos tumigil si Ligaya, dahan-dahang tumayo, pinagpag ang alikabok sa kanyang damit at tahimik na inilagay ang kanyang gitara. Wala siyang sinabi, lumingon lang at nagsimulang lumakad. "Nagkamali ako, kaibigan. Ang araw na ito ay magiging kasing sama ng ibang mga araw," bulong niya habang tinitingnan ang gitara na nakasabit sa kanyang likod. Naglakad siya papunta sa isang mas tahimik na sulok kung saan mas kaunti ang tao at mahina ang ihip ng hangin. Halos inilalagay na niya ang gitara nang marinig niya ang ibang tinig, tahimik, matamis, walang agresibo,
Teka lang, ikaw ba ang umawit kanina? Nagtatakang lumingon si Ligaya. Isang mag-asawa ang lumapit, wala silang mapagmataas na tingin tulad ng iba. Ang babae ay kayumanggi na may nakatirintas na buhok at ang kanyang ngiti ay tila nagpapaliwanag sa lahat sa paligid niya. Ang lalaki na may mabait na mata at kalmadong ekspresyon ay may hawak na folder at kuwaderno sa kanyang kamay. Yumuko si Ligaya. Mabilis na pintig ang kanyang puso. Inakala niya na sila rin ay darating upang paalisin siya. Marahil ay naiinis sa presensya ng isang marumi at punit-punit na batang kalye. Sinusubukang unahan ang pangiinsulto. Sinabi niya, "Opo, ako po iyon. Ngunit aalis na po ako. Hindi na po ako manggugulo. Maghahanap na lang po ako ng ibang lugar para umawit." Humakbang ang babae, yumuko hanggang sa maging kapantay ng munting dalagita at ngumiti ng malumanay. "Hindi, Sinta. Pinatigil ka namin dahil maganda ang iyong tinig." Kumurap si Ligaya ng nalilito. "Maganda?" Tanong niya nang hindi makapaniwala. "Ang tinig ko?" Tumango ang babae at yumuko rin ang lalaki, inilagay ang kanyang kuwaderno sa kanyang tuhod. "Alam mo ba, kapag may nakarinig ka ng napakagandang bagay na gusto mong patigilin ang mundo para lang pakinggan ito?" Sabi niya nang nakangiti. "Iyan ang naramdaman ko kanina. Kapag may nakarinig ng isang bagay na napatulala si Ligaya, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Walang sinuman ang nagsalita sa kanya ng ganoon." Pagkatapos ay nagpatuloy ang lalaki habang inaabot ang kanyang kamay. "Ako si Ginoong Reyes at siya ang aking asawa, si Ginang Reyes." Tiningnan niya ang babae, pagkatapos ay ang munting dalagita. "Nagtatrabaho kami sa musika, nagtuturo, gumagawa ng mga palabas, at paminsan-minsan ay nakakahanap ng mga batang may talento tulad mo para lumahok sa pinakamahalagang paligsahan sa talento sa rehiyon." Ngumiti ng mas malapad si Ginang Reyes, kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Ligaya, isang maliit na card na may ginintuang letra. "Kailangan mong sumama sa amin," sabi niya ng malumanay. Maingat na hinawakan ni Ligaya ang card na parang isang mahalagang bagay. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay ang mag-asawa at mahiyain na sumagot, "Ako sa paligsahan." Umakyat ang kalahati ng kanyang ngiti ng kinakabahan. "Hindi ako makapaniwala. Lahat ay tumatawa kapag ako'y umaawit." Dahan-dahang umiling si Ginoong Reyes ng may pag-unawa. "Minsan, naniniwala tayo na hindi natin kaya dahil patuloy na sinasabi ng mundo sa atin," paliwanag niya. "Ngunit paano kung ang mundo ang nagkakamali?" Tumahimik ang munting dalagita, nakatingin sa lupa. "Ngunit walang sinumang gustong makita ako doon," sabi niya. "Ayaw pa nga akong makita ng mga tao." Inabot ni Ginang Reyes ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat ng munting dalagita. "Ipinanganak ka para umawit, anak," sabi niya, nang may buong pagmamahal, "hindi para magtago. Pag-isipan mong mabuti." Hindi sumagot si Ligaya. Nag-aalinlangan ang kanyang tingin sa pagitan ng card at ng mabait na mukha ng babae. Ang takot ay mas malakas pa rin kaysa sa pag-asa. Naramdaman ni Ginang Reyes ang katahimikan na iyon at idinagdag ng kalmado. "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon," sabi niya. "Kung magbago ang isip mo, pumunta ka sa address na nakasulat sa card. Hihintayin ka namin." Hawak ni Ligaya ang card sa kanyang dibdib na parang may itinagong sikreto at nanatili doon. Pinagmamasdan ang mag-asawa na lumalayo hanggang sa maglaho sila sa gitna ng mga tao sa plaza. Hawak ng munting dalagita ang card sa kanyang maruruming maliliit na kamay. Hindi alam kung ano ang gagawin dito. Tiningnan niya ang gusot na papel, huminga ng malalim at niyakap ang gitara sa kanyang dibdib. "Hindi ko alam kung ipinanganak ako para sa entablado." Mahina niyang bulong. "Marahil ay para lang sa kalye." Itinago niya ang card sa bulsa ng kanyang punit-punit na jacket at nanatili doon ng ilang segundo nakatingin sa lupa. Ginulo ng hangin ang ilang hibla ng kanyang buhok at ang malayo na tunog ng lungsod ay tila lumamon ng kaunting pag-asa na natitira pa. Kinaumagahan, hindi pa lubusang sumisikat ang araw nang gumising si Ligaya.
Kulay abo ang langit at malamig ang hangin. Dahan-dahang nag-inat ang munting dalagita, sinusubukang paalisin ang pagod at niyakap ang kanyang gitara gaya ng dati. Isang araw pa, kaibigan, bulong niya ng may maliit na ngiti, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa terminal ng bus. Nagpasya si Ligaya na bisitahin ang tanging kaibigan na mayroon siya sa mundo, si Randy, ang tagapaglinis ng sapatos. Tinawag niya ito ng may pagmamahal, kapatid ko sa kalye. Siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa pakiramdam ng pamumuhay nang walang tahanan at walang katiyakan. Nang makarating si Ligaya sa lugar ng trabaho nito, nakita niya si Randy sa kaparehong lugar tulad ng dati, nakaupo sa isang kahoy na kahon na tila ginawa para sa kanya na may baluktot na sombrero at apron na nababalutan ng langis. Nakatuon siya sa paglilinis ng sapatos ng isang lalaki na nakasuot ng suit. Ngunit nang mapansin niya ang presensya ng munting dalagita, ngumiti siya ng malapad. Tingnan mo kung sino ang dumating para liwanagan ang lugar ng trabaho ko, biro niya habang inililipat-lipat ang tela ng pampakintab ng sapatos. Akala ko ay naging international singer ka na at kinalimutan mo na ako. Mahina na tumawa ang munting dalagita sa kalye. Kung totoo akong mang-aawit, ikaw ang magiging tagapagbantay ko, Randy, sabi niya nang may nakakatuwang tingin. Nagkunwari itong nag-isip saglit at sumagot, oo, kung ganoon ay may kontrata na ako, ngunit sana ay bayaran mo ako ng maayos, ha? Dahil ang paglilinis ng sapatos ay walang gaanong kinikita nitong mga nakaraang araw. Nagtawanan sila. Bihira silang makahanap ng dahilan para tumawa, ngunit kapag magkasama sila, lahat ay tila mas magaan. Tinapos ni Randy ang kanyang trabaho, nilinis ang kanyang mga kamay gamit ang tela, at tiningnan ang kanyang kaibigan ng may mas seryosong ekspresyon. Kumusta ka? Kakaiba ang mukha mo. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Ligaya. Bumaba ang kanyang tingin sa lupa. May nangyaring medyo baliw, nagsimula siya ng mahiyain. Kahapon, umaawit ako at isang mag-asawa ang huminto para pakinggan ako. Sinabi nila na maganda ang boses ko. Tinaas ni Randy ang kanyang kilay nang nagulat. Seryoso? Ang galing niyan, Ligaya. Nagpatuloy siya na inaalala ang sandaling iyon. Napakabait nila. Sinabi pa nga ng babae na ang boses ko ay nagparamdam sa kanya na gusto niyang patigilin ang mundo para lang pakinggan ito. At sinabi ng lalaki na nagtatrabaho siya sa musika, tumutulong sa mga bata na umawit sa isang paligsahan. Lumaki ang mata ng bata. Paligsahan tulad sa telebisyon? Nagkibit-balikat si Ligaya. Hindi ko alam. Siguro. At binigyan nila ako nito. Ngunit hindi ako makabasa para maintindihan kung ano ang nakasulat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa at kinuha ang gusot na card. Ang papel ay kalahating punit-punit na may mantsa ng dumi sa gilid. Maingat na kinuha ni Randy ang card at inayos ang kanyang sombrero. Nag-uusisa, ibigay mo sa akin. Sabi niya ng masigla, nagsimulang basahin ng maingat ang mga salita. Pagkaraan ng ilang segundo, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Teka lang, pamilyar ito, sigaw niya. Ito ang napakagandang palabas sa telebisyon kung saan ipinapakita ng mga bata ang kanilang talento sa harap ng mga hurado na may manonood at lahat. Mapanuksong tiningnan ni Ligaya. Hoy, Randy, paano mo napanood ang palabas na iyan kung wala kang telebisyon? Tumawa ang bata at sumagot nang hindi humihinto sa pagbabasa. Napanood ko iyan mula sa salamin ng tindahan, Bobo. Nagpatuloy siya ng masigla. Ang pangalan ng palabas ay Munting Bituin ng Pilipinas at tingnan mo ang address dito. Ayala Avenue BLG, 125. Tinaas ni Randy ang kanyang tingin na may maliwanag na mukha. Mukhang isang magarbong lugar, ha? Gusto kanilang umawit sa palabas na iyon. Naku, Ligaya, seryoso ito. Ngunit ang munting dalagita ay hindi mukhang kasing sigasig ng kanyang kaibigan. Hawak niya ang kanyang gitara at sumagot na nakayuko ang ulo. Iyon ang sinabi nila, ngunit hindi ko alam. Sa tingin ko ay sinabi lang nila iyan para pasiglahin ako. Walang sinumang gustong makita ang isang batang tulad ko na umaawit.
Bumuka ang bibig ng munting tagapaglinis ng sapatos, tuwid ang katawan at sumigaw nang hindi sinasadya ang lakas ng kanyang boses. Anong kabaliwan iyan, Ligaya? Siyempre pupunta ka. Nang mapagtanto na masyado siyang malakas magsalita, huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ibig kong sabihin, gusto kong pakinggan ka. Uupo ako sa harap na hilera, pumapalakpak at lahat. Ngumiti si Ligaya ng mahiyain na may matamis na tingin. Sinasabi mo iyan dahil kaibigan mo ako? Sagot niya. Umiling si Randy ng may pagkabahala. Ligaya, napakatalentado mo. May talento ka, bata. At sinabi ko na sa iyo ng 1,000 beses. Kung may talento ka, hindi mo dapat sayangin. Kung kaya mong umawit, umawit ka. Bobo, iyan ang gagawin ko kung may talento ako. Tiningnan niya ito nang may paghanga. Ngunit may talento ka rin, Randy? Sabi niya nang may malambing na tono. Naglabas ang bata ng isang maikling tawa at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Alam ko, Bobo, ang talento ko ay maglinis ng sapatos at iyon ang ginagawa ko nang walang reklamo. Nakita mo na ba akong umiiyak kung saan-saan o tumatanggi sa mga customer dahil iniisip kong hindi ko kaya? Tanong niya habang tinatapik ang kanyang kahon ng pampakintab ng sapatos. Siyempre hindi. Tiningnan siya ni Ligaya at gumaan ang kanyang puso. Tama ka? Sagot niya nang nakangiti. Sinasabi mo iyan na parang nakakainis na tao, ngunit tama ka. Lumawak ang kanyang ngiti. Maghahanap ako ng kapareha mula sa paligsahan na iyon. Malayo ang Ayala Avenue na iyan. Ngumiti ng malapad si Randy. Masaya na nagawa niyang kumbinsihin ito. Medyo malayo, ngunit kaya namang lakarin, paliwanag niya. Inayos ng munting mang-aawit ang gitara sa kanyang likod at huminga ng malalim. Kung ganoon, magkita tayo kaibigan, sabi niya, nagsimulang lumayo. Nagulat ang bata. Umalis ka na ngayon? Tiningnan siya ni Ligaya mula sa kanyang balikat at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, kung masyado akong mag-iisip, susuko ako. At iyon ang ginawa ng munting dalagita. Isinabit ni Ligaya ang lumang gitara sa kanyang likod. Inayos ang improbisadong strap mula sa lubid at nagsimulang lumakad sa highway na mas mabilis ang pintig ng puso sa bawat hakbang. Sa bawat karatula, nakita niya ang senyales na papalapit na siya sa address. Naglakad siya, maingat na pinagmamasdan ang mga poste at karatula, bumubulong sa sarili habang nagbabasa ng mahina. Aba, ito ang Ayala Avenue, ngunit napakahaba. Reklamo niya nang may kunot sa noo. Napakaraming gusali. Kakailanganin ko ng mahabang panahon para mahanap ang tamang lugar. Mas mabuting magsimula na ngayon. Nagsimulang maglakad ang munting artista sa kalsada. Binibilang ang mga numero sa harapan at sinusubukang huwag mawalan ng konsentrasyon. 111, 140, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad at tumitingin sa kanan at kaliwa. Hindi ko makita. Nang sandaling iyon, nagambala siya sa mga karatula at sa gitara na umuugoy sa kanyang likod. Nabangga niya ang isang babae na napakagara ng damit. Umurong ang babae at tiningnan si Ligaya nang may pagkasuklam. Ang kulang na lang ay ito, sabi niya nang naiinis. Akala ko ay pinalayas na ng pamahalaang lungsod ang lahat ng pulubi sa sentro ng lungsod. Si Ligaya, bagamat mabilis ang pintig ng puso, sinubukang ipaliwanag ng kalmado. Pasensya na po, aling, wala po akong hinihingi. Gusto ko lang po hanapin ang numero 125. Umikot ang mata ng babae, naiinip, inayos ang kanyang bag sa balikat at sumagot, iyon ang gusali ng palabas na munting bituin ng Pilipinas. At ano naman ang gusto mong gawin doon? Balewala na iyon sa akin. Naroon ang gusali. Sa kanto. Umalis ka na at mawala ka sa paningin ko. Tumango lang ang munting dalagita. Sinusubukang huwag ipakita ang kahihiyan at sumagot ng may mahiyain ng ngiti. Salamat po, aling. Maraming salamat po. Nagsimulang tumakbo si Ligaya, iniiwasan ang mga tao na pumupuno sa bangketa. Maraming tingin ang nakatuon sa kanya. Ang iba ay may pangungutya.
Ang iba ay mausisa lamang, ang iba ay bumubulong, ang iba ay kumukunot ang noo. Nanggugulo sa presensya ng isang marumi at walang sapin sa paa na bata, ngunit hindi na inalintana ni Ligaya. Ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol at sa bawat hakbang ay naramdaman niya na papalapit siya sa isang malaking bagay. Ito ang kanyang ex na kayamanan, ang destinasyon kung saan nakatago ang pag-asa. Nang sa wakas ay lumiko siya sa kanto, huminto siya ng biglaan. Ang nakita niya sa harapan niya ay nagpamangha sa kanya. Wow! Bulong niya nang hindi makapaniwala sa nakita niya. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang higante at modernong gusali na may salamin na bintana at kumikinang na karatula sa itaas. Munting bituin ng Pilipinas, pambansang paligsahan sa talento ng bata. Ang refleksyon ng ginintuang mga letra ay sumasayaw sa mukha ng munting dalagita. Saglit, naramdaman ni Ligaya na mas maliit pa siya kaysa sa dati. Ang gitara ay naging mabigat sa kanyang likod, at ang kanyang puso ay tila gustong lumabas mula sa kanyang dibdib. Dito ang lugar, bulong niya, habang idiniin ng mahigpit ang gusot na card. Huminga siya ng malalim, sinuklay ang kanyang gusot na buhok gamit ang kamay at humakbang patungo sa umiikot na pinto ng gusali. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang babae na nakasuot ng uniforme ang humarang sa kanya, itinaas ang kanyang braso na parang harang. "Hoy, bata! Hindi ito bahay ampunan," sabi niya nang may magaspang na boses. "Mga empleyado o kalahok lamang ang pinapayagang pumasok. Maglimos ka sa ibang lugar." Kumurap si Ligaya, takot. "Ngunit hindi po ako nandito para maglimos, aling," paliwanag niya nang mabilis habang kinukuha ang card mula sa kanyang bulsa. "Sinabihan po ako na pumunta dito. Tingnan niyo po, binigyan po nila ako nito." Kinuha ng babae ang papel gamit ang dalawang daliri, iniiwasang hawakan ang dalagita at kumunot ang kanyang mukha nang may pagkasuklam na parang marumi ang card. "Sino ang nagbigay sa iyo nito?" tanong niya habang inilalayo ang kanyang kamay. Sinubukan ni Ligaya na manatiling kalmado bagamat naramdaman niya ang takot na umaakyat mula sa loob. "Isang mag-asawa po, sinabi po nila na nagtatrabaho sila sa paligsahan," sagot niya. Ang pangalan po nila ay hindi na siya pinatapos ng empleyado. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at sumingit ng may mapanuksong ngiti. "Pakinggan mo, nena. Sa tingin mo ba talaga may kinalaman ang isang tulad mo sa isang lugar na tulad nito?" Nawala ang ningning sa mga mata ng munting dalagita. Ang kanyang dibdib ay sumikip at ang mga salita ay lumabas halos parang bulong. "Ako ay lang." Naglabas ang babae ng isang tawang puno ng pangungutya. Siyempre. At gusto kong maging sikat na artista, ngunit hindi patas ang buhay, hindi ba?" sabi niya nang may mapanuksong tono. "Bukod dito, pinapayagan lang pumasok kung may kasamang magulang." Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon yan? Tinaas ni Ligaya ang kanyang tingin nang nalilito. "Ngunit wala po ako. Wala po akong nanay o tatay," mahina niyang sagot. Nagkunwari ang babae nang umiti at sumagot ng malamig. "Naku, kawawa naman. Wala akong pakialam, bata. Umalis ka na ngayon, bago ko patawagin ang gwardiya." Inabot ni Ligaya ang kanyang kamay para kunin muli ang card, ngunit itinulak siya ng malakas ng babae. Mas malakas ang tulak kaysa sa inaasahan. Nawalan ng balanse ang munting dalagita at bumagsak sa bangketa. Tumama ang gitara sa lupa at naglabas ng tuyong tunog na parang pinipigilang sigaw. Puno ng luha ang mata ni Ligaya. Bago pa man siya makatayo, umalingaw-ngaw ang isang mabigat at matatag na tinig. "Anong nangyayari dito?" Namutla ang babaeng nakauniforme. Agad na itinama ang kanyang tindig, inayos ang kanyang ID at pilit na ngumiti. "Ginoong Alfonso," sabi niya nang nagmamadali. "Sinusubukan pong pumasok nitong bata. Sinabi po niya na tinawag siya para lumahok sa paligsahan. Isipin niyo kung gaano katuwa-tuwa." Tinaas ni Ligaya ang kanyang tingin. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang matangkad, elegante, nakasuot ng madilim na suit at makintab na sapatos na lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapagmatyag,
seryoso, ngunit hindi malamig. Kayo po ba ang gumawa ng paligsahan na ito? Tanong ng munting dalagita na nanginginig pa rin ang boses. Naglabas ang lalaki ng isang maliit na ngiti at sumagot ng kalmado. Oo, ako ang may-ari at ano ang ginagawa mo dito? Sinusubukang pumasok. Pinunasan ni Ligaya ang kanyang mukha at hinawakan ang gitara. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ako, gusto ko lang po umawit, paliwanag niya. Binigyan po nila ako ng card at sinabi, kailangan ko pong pumunta dito. Sumusumpa po ako, hindi po ako nagsisinungaling. Inabot ni Ginoong Alfonso ang kanyang kamay, kinuha ang papel at maingat na pinagmasdan. At sino ang nagbigay sa iyo nito? Tanong niya, sinusuri ang card na parang may naghahanap ng pahiwatig. Huminga ng malalim ang munting dalagita at sumagot ng tapat. Isang mag-asawa po, isang lalaki at isang babae. Sinabi po ng babae na ang boses ko ay nagpapatigil sa mundo. Tumahimik ang lalaki ng ilang segundo, pinagmamasdan ang card, pagkatapos ay tiningnan si Ligaya, marumi at takot. Sa wakas, nagsalita siya ng mahina. Naiintindihan ko. Naiinip na inilayo ng babaeng nakauniporme ang kanyang kamay at bumuntong hininga. Ginoo, nang may buong paggalang, ngunit tiyak na imbento lang ng batang ito ang kuwento. At itinaas ni Ginoong Alfonso ang kanyang kamay, pinutol ang kanyang mga salita nang hindi siya tiningnan. Hindi, hayaan mong ako ang bahala. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya at inabot ang kanyang kamay sa munting dalagita. Tarana't pumasok. Kumurap si Ligaya nang nagulat. Ngunit sinabi po ng babae na hindi po ako pinapayagang pumasok. Naglabas ang lalaki ng isang malamig na ngiti na puno ng awtoridad. Ngunit sinabi ko na pinapayagan ka. Nag-atubili ang munting dalagita saglit. Nag-aaway ang takot at pag-asa sa kanyang loob. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga siya ng malalim at maingat na kinuha ang kanyang kamay. Tumayo siya, kinuha ang gitarang nahulog sa lupa at pinagpag ang alikabok sa kanyang damit ng mabilis. Salamat po, Ginoo, bulong niya habang yumuyuko. Tumango si Ginoong Alfonso at inakay siya patungo sa pasukan. Magkasama silang dumaan sa maringal na umiikot na pinto. Pagkasara ng salamin sa kanilang likod, lubusang naglaho ang ingay ng kalye. Tila namatay ang labas ng mundo. Ang eleganteng katahimikan ng gusali ay nagpabilis sa pintig ng puso ng munting dalagita. Sa loob niya, nakaramdam si Ligaya ng isang bagay na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Naghalo ang takot at kagalakan. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isip. Ito na, Ligaya, walang balikan. Tiningnan niya ang paligid ng may pagkamangha. Napakalaki ng gusali na may malalapad at kumikinang na mga pasilyo na puno ng mga pinta at poster ng mga nakangiting bata. Hawak ang ginintuang tropeo ng mga nanalo mula sa nakaraang mga edisyon. Mayroon ding malalaking elevator, salamin na pinto, kumikinang na ilaw. Lahat ay napakalinis kaya sumasalamin ang kanyang sariling mukha. Wow, iyon lang ang nasabi niya. Nabighani. Pinagmasdan ni Ginoong Alfonso ang ekspresyon ng munting dalagita at ngumiti ng bahagya. Kaya, bata, ano ang pangalan mo ulit? Bahagyang lumingon si Ligaya at sumagot, Ligaya? Sa kabila ng lobby, isang mag-asawa ang nagtatrabaho ng may konsentrasyon sa isang mesa na puno ng mga papel. Sila ang mag-asawa na nakahanap sa munting dalagita sa plaza. Sumenyas si Ginoong Alfonso gamit ang kanyang baba patungo sa kanila. Sila ang dalawa na nagdala sa iyo dito. Sumagot si Ligaya ng walang pag-aalinlangan. Opo, Ginoo. Sinabi po nila na pwede po akong pumunta, na pwede po akong umawit sa paligsahan. Huminto saglit si Ginoong Alfonso. Sumingkit ang kanyang mga mata at lumabas ang isang maliit na ngiti, halos kalkulado, sa sulok ng kanyang mga labi. Kagiliw-giliw, sabi niya, bihira makahanap ng isang taong may tapang na sumubok, lalo na ang isang tulad mo. Kumunot ang noo ni Ligaya nang hindi nakakaunawa. Isang tulad ko? Tanong niya nang mausisa. Mabilis na sumagot ang lalaki, inaayos ang kanyang tono.
Ibig kong sabihin, isang napakabata, iyon lang. Tumango ang munting dalagita, bagamat mukhang nalilito pa rin. Sumenya si Ginoong Alfonso para sumunod siya. Magkasama silang pumasok sa salamin na elevator. Tiningnan ng munting dalagita sa kalye ang paligid ng may pagkamangha. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Kumurap-kurap ang mga ilaw at gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa takot, hinawakan niya ang pantalon ni Ginoong Alfonso. Tumingin siya sa ibaba at mahina na tumawa. Unang beses sumakay ng elevator, tumango lang siya nang hindi binibitawan ang tela. Huminto ang elevator nang malambing at automatikong bumukas ang pinto, nagpapakita ng isang mabango at maliwanag na pasilyo. Sa dulo ay automatikong bumukas ang isang malaking salamin na pinto. Sa likod ng pinto ay isang malaking bulwagan na may patay na spotlight. Nakakalat ang mga upuan at isang kahoy na entablado sa gitna. Ang mata ng munting artista ay kumislap na parang hindi pa kailanman. "Dito po umaawit ang mga bata?" tanong niya nang nabighani. Inilayo ni Ginoong Alfonso ang kanyang kamay, pinagmamasdan ang inosenteng kislap sa kanyang tingin. "Oo," sagot niya, "ngunit hindi basta-basta ang umaakyat doon. Kailangan itong paglabanan." Puno ng pag-asa na idiniin ni Ligaya ang gitara sa kanyang dibdib at nagtanong ng may matamis na tinig, "Maaari po ba akong subukang ipaglaban ito?" Tinaas ng lalaki ang kanyang kilay at ngumiti ng kalahati. "Tingnan natin," sagot niya. Patuloy silang naglakad. Dumaan sila sa mga silid na puno ng mga instrumentong nakahanay, nakakalat na mga nota at tunog ng pagsasanay na galing sa malayo. Bawat sulok ng lugar ay may amoy ng mamahaling pabango at bagong sabon. Isang mundo na ganap na kakaiba sa nakasanayan ni Ligaya. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang malaking madilim na pinto ng kahoy. Pinaikot ni Ginoong Alfonso ang hawakan at binuksan ito. "Ito ang dormitoryo," sabi niya nang may matatag na tinig. "Mananatili ka dito pansamantala. Mayroon kaming ilang bata na lumalahok. Bukas, sisimulan natin ang mga vocal test at pagsasanay." Mahiyain na pumasok si Ligaya. Napakalaki ng dormitoryo na may matataas na bintana, pink na kurtina at ilang maayos na kama, nakalinya ng puting sapin at malalambot na unan. Ngunit ang pinakamadalas na nakakuha ng pansin ng munting dalagita ay ang ibang mga dalagita na naroon. Lahat ay maayos, may suklay na buhok, malilinis na kuko, bagong pajama at mabango ng sabon. Nang makita nila si Ligaya na nakatayo sa pinto na may maruming damit, maitim na paa at lumang gitara sa likod, nagsimula silang magbulungan. Sinubukan ni Ginoong Alfonso na pagaanin ang tensyon. "Mga bata, ito si Ligaya," anunsyo niya. "Lalahok din siya sa paligsahan. Sana ay salubungin niyo siya ng maayos." Nagsimulang marinig ang mahinang tawanan, ngunit naririnig. Pagkatapos, tumayo ang isa sa mga dalagita mula sa kanyang kama. Mahaba ang kanyang itim na buhok, medyo mas matanda kaysa kay Ligaya. Mayroon siyang perpektong tirintas, mamahaling pajama, at may mapagmataas na ugali. Ang kanyang nakataas na ilong ay nagpapakita kung anong klasing tao siya. Ngumiti siya nang may kasamaang loob at sumagot, "Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Alfonso. Aalagaan po namin siya ng maayos." Gumawa si Ginoong Alfonso ng bahagyang pag-aproba nang hindi napapansin ang masamang intensyon sa likod ng mga salita. "Mahusay, Sofia." Sabi niya, "Ang uniforme at pajama ay nasa aparador kasama ang mga kagamitan sa paglilinis. Bukas, sa tamang oras, lahat sa auditorium. Naiintindihan?" Sabay-sabay na sumagot ang mga dalagita. "Opo, Ginoo." Lumingon si Ginoong Alfonso kay Ligaya at idinagdag, "Magpahinga ka, mahaba ang araw bukas." Pagkatapos ay lumabas siya at isinara ang pinto sa kanyang likod. Sa loob ng ilang segundo, namayani ang katahimikan. Nanatili si Ligaya na nakatayo, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay humakbang siya nang nag-aalinlangan patungo sa aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto,
hinahanap ang damit na binanggit ni Ginoong Alfonso, ngunit lahat ng istante ay walang laman. Sinabi po ni Ginoong Alfonso na may pajama po para sa akin, sabi niya nang may kaunting pag-asa. Inilayo ni Sofia ang kanyang kamay at nagpakita ng mapanuksong tingin. Ay, sigurado akong naubos na. Sayang naman, sabi niya nang may malupit na ngiti. Matulog ka na lang sa damit na iyan, mas bagay sa iyo iyan. Maliit na pulubi, hindi ba? Nagtawanan ang ibang mga dalagita habang nagbubulungan. Huminga ng malalim si Ligaya, sinusubukang huwag umiyak. Ayos lang po. Pwede po ba akong matulog ng ganito na lang? Sagot niya nang nanginginig ang boses. Tiningnan niya ang paligid, hinahanap ang bakanting lugar. Lahat ng kama ay puno na. Pagkatapos ay nagtanong siya, sinusubukang maging optimista. Mayroon po bang bakanting kama? Tinaas ni Sofia ang kanyang kilay, nagkukunwaring mabait. Siyempre mayroon, sagot niya ng may peking tawa. Pwede kang matulog doon. Itinuro ni Sofia ang kanyang baba sa sulok, malapit sa bintana. Naroon lamang ang malamig na sahig at isang lumang unan na punit-punit sa gilid. Tiningnan ni Ligaya ang sulok na iyon, pagkatapos ay muling tiningnan ang mga dalagita. Mahina, basag ang kanyang boses, ngunit wala po kasing kama doon. Tinaas ni Sofia ang kanyang kilay at sumagot ng may malupit na tono na puno ng pangungutya. Kung gayon, hindi ka ba natutulog sa sahig, araw-araw? Provokasyon. Dapat ay sanay ka na. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong dormitoryo na puno ng pangiinsulto. Ang ilang dalagita ay tinakpan ang kanilang bibig para magtago. Ang iba ay tumawa ng lantaran. Puno ng luha ang mata ni Ligaya, ngunit huminga siya ng malalim at tumangging hayaan itong bumagsak. Idiniin niya ang gitara sa kanyang dibdib, sinusubukang bigyan ang sarili ng lakas. Sa kanyang isip, inuulit niya sa sarili, "Malakas ka, Ligaya. Huwag mong hayaang sabihin nila ang kabaliktaran." Naglakad ang munting dalagita patungo sa itinuturo na sulok. Kinaladkad ang kanyang mga paa sa nagyayelong sahig. Inilagay niya ang gitara sa tabi, inayos ang lumang unan at humiga, sinusubukang maging komportable. Bumaba ang tawanan, napalitan ng mga bulungan at mahihinang tawanan. Tiningnan niya ang kisame, sinusubukang isipin ang ibang bagay, anumang magandang alaala na makakatulong sa kanya na makalimutan ang sandaling ito. Nang sandaling iyon, lumapit ang isa sa mas maliliit na dalagita. Humigit kumulang 7 taong gulang siya na may maikling bangs at kulay pink na pajama. Dala niya sa kanyang kamay ang isang manipis na kumot. Lumaki ang mata ni Ligaya sa pagtataka nang makita ang kilos na iyon. "Salamat," sabi niya, inabot ang kanyang kamay para kunin ang kumot. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, may sumigaw mula sa kabilang dulo ng silid. "Iwan mo ang pulubi na iyan," sigaw ni Sofia. Ang dalagitang may perpektong tirintas. "Hindi kanya ang kumot na iyan, sa iyo iyan." Natakot ang munting dalagita na may bangs at tumakbo pabalik sa kanyang kama, dala ang kumot. Huminga ng malalim si Ligaya, nakatingin sa sahig, mahina ang kanyang boses. "Ayos lang, sanay na ako dito." Ipinarikit niya ang kanyang mga mata at agad na dinaig siya ng pagod. Nakatulog siya doon sa malamig na sahig, niyayakap ang kanyang gitara. Nang hindi pa lubusang sumisikat ang araw, gumising si Ligaya sa tunog ng ibang mga dalagita na naghahanda. Ang dormitoryo ay puno ng galaw, tawanan, nagmamadaling hakbang at masiglang tunog na pumupuno sa hangin. Ang mga dalagita ay tumatakbo kung saan-saan, sinusuklay ang kanilang buhok, sinusubukan ang makulay na pampaganda at nagsusuot ng bagong damit. Ang lugar ay parang isang pista mula sa sahig, nakabalot pa rin sa sarili niyang damit. Pinagmasdan ni Ligaya ang lahat ng hindi lubusang naiintindihan ang dahilan ng kagalakan na iyon. Narinig niya ang isa sa mga dalagita na nagkomento ng masigla. "Hindi ako makapaniwala na ngayon ang pagpili ng kostiyum," sabi ng isa habang inaayos ang kanyang buhok. "Sigurado akong magiging kahanga-hanga ako sa entablado." Kumurap si Ligaya ng ilang beses nang nalilito. "Kostiyum," bulong niya nang hindi nakakaunawa.
Tumawa si Sofia kasama ang kanyang malalapit na kaibigan at nagmalaki ng malakas. Sinabi po ng tatay ko na magdadala pa sila ng stylist, kwento niya. At si Ginoong Alfonso ang magbabayad ng lahat. Pagkatapos ay nagpakita siya ng mapanuksong tingin kay Ligaya at idinagdag ng may sarkasmo. Oo, maliit na pulubi, kostiyum, damit pang entablado. Alam mo ba kung ano iyon? Ay tama. Sigurado akong sanay ka na sa pagsusuot ng parehong damit araw-araw, hindi ba? Bumalik ang tawanan ng mas malakas. Yumuko si Ligaya nang hindi sumasagot. Sa loob niya, nakaramdam siya ng buhol sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, hindi lubusang nagkamali si Sofia. Ang kanyang buhay sa kalye ay nagpilit sa kanya na ulitin ang parehong damit araw-araw. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Ginoong Alfonso habang pumapalakpak na may kaparehong kontroladong ngiti tulad ng dati. Magandang umaga, mga munting bituin, anunsyo niya. Ang araw na ito ay napakahalaga. Lalabas tayo para pumili ng damit at mag-record ng ilang behind the scenes na mga larawan. Gusto kong lahat kayo ay handa sa loob ng 5 minuto. Naging magulo ang dormitoryo. Sumigaw at tumakbo ang mga dalagita ng may sigasig. Ginamit ni Ligaya ang sandaling iyon at tinawag ang lalaki ng may mahiyain na boses. Ginoong Alfonso. Lumingon siya sa kanya. Oo, sagot niya nang hindi lumalapit. Tumayo ang munting dalagita, idiniin ang gitara sa kanyang katawan. Sasama po ba ako? Tanong niya nang may pag-asa sa kanyang boses. Mabilis nang umiti si Ginoong Alfonso ng malamig. Siyempre, maliit na bobo, sagot niya. Lahat ay pupunta. Subukan mo lang na huwag dumihan ng anuman, okay? Tumango lang ang dalagita sa kalye. Sige po, Ginoo. Ilang minuto pagkaraan, handa na ang lahat. Sumakay sila sa isang puting van na naghihintay sa harap ng gusali. Umupo si Ligaya, malapit sa bintana, nakatingin sa nagdaraang kalye. Sa bawat kilometro, mas mabilis ang pintig ng kanyang puso. Nang huminto ang sasakyan, lumaki ang mata ni Ligaya sa pagtataka. Sa harapan nila ay isang malaking tindahan na may display window na puno ng makulay at kumikinang na mga gown. Ang refleksyon ng mga ilaw ay parang ibang mundo. Sumigaw ang mga dalagita sa kagalakan at tumakbo sa loob. Si Ligaya ang huling bumaba. Dahan-dahan siyang lumakad, mahiyain, hawak ang gitara na parang panangga. Pagkapasok niya sa pinto ng tindahan, isang babae sa kahera ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Malamig ang kanyang tingin, mapanghusga. Umikot ang empleyado kay Ginoong Alfonso at nagtanong ng mahina, "Kasama niyo po ba ang batang iyan?" Magalang nang umiti si Ginoong Alfonso at sumagot ng kalmado, "Oo, isa siya sa mga kalahok." Pagkatapos ay huminto siya saglit at mahina na tumawa. Dinagdagan ng pang-iinsulto, ngunit sumama lang siya para sumama. Narinig ito ni Ligaya at naramdaman ang kanyang mukha na umapoy. Nagkunwari siyang walang pakialam, ngunit sa loob niya may nasira. Samantala, kumalat ang ibang mga dalagita sa buong tindahan. Tumatakbo sila sa pagitan ng mga istante, sinusubukan ng mga gown, sumusukat ng sapatos at tumatawa sa harap ng salamin. Naglakad si Ginoong Alfonso sa gitna nila, maingat na pinagmamasdan. "Bagay sa iyo ang gown na iyan." Papuri niya sa isa sa mga dalagita. "Kunin mo." Sa iba naman ay sinabi niya ng masigla, "Mukha kang prinsesa, gagandahan ka sa mga hurado." Habang ang lahat ay tumatanggap ng papuri at gown, si Ligaya ay nanatili na nakatayo malapit sa pinto, pinagmamasdan, mas sumisikip ang kanyang puso sa bawat minuto. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakas loob siya at lumapit sa mga istante. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela ng isa sa mga gown, ramdam ang lambot nito. Tiningnan niya ang lalaki at tinawag siya ng nag-aalinlangan, "Ginoong Alfonso." Lumingon siya sa kanya, nakapamaywang pa rin. "Anong meron, bata?" Huminga ng malalim si Ligaya at nagtanong ng may matamis na tinig, "Maari po ba akong sumubok din ng ilang damit?" Huminga ng malalim si Ginoong Alfonso, halos naiinip. "Ligaya, sa tingin ko ay hindi na kailangan," sagot niya. "Nakikita mo,
Ang mga damit na ito ay pinong-pino, mamahalin, at kung sakaling susubukan mo at dudumihan ang anuman, maaaring paalisin tayo ng tindahan, maaaring magdulot ng problema. Yumuko si Ligaya at sumagot ng may pagkabigo. Ayaw ko pong magdulot ng problema, Ginoo. Marahan na tinapik ni Ginoong Alfonso ang kanyang balikat, pilit na ngumiti. Alam mo kung ano ang maganda? Sabi niya, nang may tono na tila mabait, ngunit puno ng pangungutya. Magtanghal ka sa iyong sariling damit tulad ng suot mo ngayon. Tutuksuhin mo ang puso ng mga hurado at manonood. Gusto ng lahat na makita ang mahihirap at marurumi sa telebisyon. Ang mga salita ay bumagsak kay Ligaya na parang bato. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sa kabila nito, sinubukan niyang itago ang sakit mula sa mga pangungusap na iyon at sumagot na nakayuko ang ulo. Ay, sige po. Pagkatapos ay bumalik ang mga dalagita sa van habang tumatawa at ipinapakita ang kanilang mga bag na puno ng bagong gown, kumikinang na sapatos at mga aksesorya. Naglakad si Ligaya sa likod nila na walang dala, hawak lang ang kanyang lumang gitara. Pagbalik sa punong tanggapan ng paligsahan, tinipon ni Ginoong Alfonso ang lahat sa auditorium. Maringal ang lugar na may malalaking spotlight. Tumatakbo ang mga sound technician kung saan-saan. Sinusubukan ang mga mikropono at nakakalat ang mga kable sa sahig. Itinaas ng lalaki ang kanyang boses at inanunsyo. Gagawin muna natin ang sound test, sabi niya. Bawat isa ay umakyat, suriin ang mikropono, ilaw, posisyon. Mabilis lang. Nagsimulang tawagin ang mga bata isa-isa. Umakyat sila sa entablado, sinubukan ng mikropono. Naglabas ng mahabang nota, tumawa, nagpakasaya. Si Ligaya ay nakaupo mag-isa sa malayo na sulok, pinagmamasdan ang lahat ng tahimik, niyayakap ang kanyang gitara. Nang sa wakas ay dumating ang kanyang turn, palihim na sumulyap si Ginoong Alfonso kay Sofia at sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti siya ng pahilis at kumindat na parang nagkukumpirma ng isang lihim na plano. Naintindihan nila ang mensahe, at ngumiti pabalik bilang mga kasabwat. Tumayo si Ligaya, inayos ang gitara, at humakbang patungo sa entablado. Ngunit bago pa man siya makaupo, tiningnan ni Ginoong Alfonso ang kanyang relo at sumingit ng may peking pagkabigla. Mga bata, sa kasamaang palad ay tapos na ang oras ng ating pagsasanay, sabi niya ng malakas. Huminto ang munting artista sa gitna ng daan nang nalilito. Ngunit hindi pa po ako nakakapagsanay, mahina niyang sabi. Tinaas ni Ginoong Alfonso ang kanyang kilay at sumagot ng may peking simpatiya. Oo, sayang naman. Ngunit tapos na ang oras. Kailangan nating magmadali. Ngumiti siya ng malamig. Ngunit sigurado akong magiging napakahusay ka sa live. Ligaya, naniniwala ka ba sa iyong talento? Tumahimik ang munting dalagita saglit. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Halos sakalin siya ng takot. Sa kabila nito, huminga siya ng malalim at sumagot ng matatag, nakatingin sa kanyang mga mata. Naniniwala po ako. Pinanatili ni Ginoong Alfonso ang kanyang nakangiting pagpapanggap. Para sa kanya, hindi ito isang paligsahan. Ito ay isang inayos na palabas. Isang palabas ng kahihiyan, luha at drama. Mula doon nabuhay ang kanyang palabas. Umakyat si Ligaya sa walang laman na entablado. Bagamat hindi naka-on ang mikropono, bagamat walang sound test, nakatayo siya sa gitna, nakatingin sa patay na ilaw, idiniin ang gitara sa kanyang dibdib at bumulong sa sarili. Naniniwala akong magtatagumpay ako. Pagkatapos, nang gabing iyon pabalik sa dormitoryo, humiga si Ligaya sa malamig na sahig. Masakit ang kanyang katawan, ngunit hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Tiningnan niya ang kisame, ini-imagine kung ano ang mangyayari bukas. Sinubukan niyang maniwala na magiging maayos ang lahat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy na bumubulong ang isang maliit na tinig ng takot. Paano kung walang sinuman ang gustong makinig sa akin? Niyakap niya ang kanyang gitara at mahina na sumagot, halos parang panalangin. Sa kabila nito, aawit ako. At pagkatapos, dumating sa wakas ang malaking araw. Maaga pa lamang,
magulo na ang auditorium. Ikabit ng mga tekniko ang mga kable, kumurap-kurap ang mga spotlight, ipinuwesto ang mga kamera, tumatakbo ang mga producer kung saan-saan, inaayos ang entablado. Sa labas, nagsimulang pumasok ang mga manonood, pinupuno ang lugar ng tawanan at masiglang bulungan. At sa isang malayo na lugar sa lungsod, naghahanda rin si Randy para manood. Nakadikit ang kanyang mukha sa maalikabok na salamin ng isang tindahan, pinagmamasdan niya ang telebisyon na nakasabit sa itaas at ngumiti. Hindi ako makapaghintay na umawit si Ligaya, sabi niya ng masigla na nakikipag-usap sa sarili. Pagkatapos ay tumawa siya at idinagdag, nang may tiwala sa sarili, mapapamangha niya ang lahat. Alam kong kailangan lang niyang maniwala at umawit sa kanyang sariling paraan. Samantala sa likod ng entablado, mabilis ang pintig ng puso ni Ligaya. Ang tunog ng tawanan ng ibang mga dalagita ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pinalibutan sila ng mga nagmamalasakit na matatanda. Inaayos ng mga ina ang mga gown, inaayos ng mga ama ang mga mikropono. Tinutulungan ng mga guro ang vocal warm-ups. Pinagmasdan ni Ligaya ang lahat ng tahimik. Sinubukan niyang gayahin ang iba, huminga ng hangin at bumuka ang bibig tulad ng nakita niyang ginagawa nila. Ngunit nang subukan niyang umawit, tuyong ubo lamang ang lumabas. Napansin ni Sofia ang dalagitang may perpektong tirintas. Ito at lumapit ng nakangiti ng malupit. Yumuko si Ligaya, sinusubukang magkonsentrado. Ngunit sinimulan ni Sofia ang kanyang nakakalason na atake. Tingnan mo ang sarili mo, bata, sabi niya. Inilapit ang kanyang mukha. Ngayon, tingnan mo kami. Alam mong hindi ka dapat nandito, hindi ba? Kaya bakit hindi ka na lang umalis ngayon? Huminga ng malalim si Ligaya, sinusubukang balewalain siya, ngunit mas lumapit si Sofia, bumulong ng may boses na puno ng masamang intensyon. Hindi ka kailangan ng sinuman, tulad ng hindi ka kailangan ng iyong mga magulang. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa munting dalagita sa kalye. Saglit na huminto ang pintig ng kanyang puso, umakyat ang dugo sa kanyang mukha, at sa loob ng isang segundo ay naramdaman niya na gusto niyang mag-react, sumigaw, hilahin ang tirintas na iyon ng buong lakas, ngunit wala siyang ginawa. Alam niyang walang sinumang maniniwala sa kanya. Alam niyang kung mag-react siya, titingnan siya bilang may kasalanan. Mawawala sa kanya ang lahat, ang pagkakataong umawit, ang pangarap na nananatili pa rin sa kanyang loob. Kaya huminga siya ng malalim, idiniin ng mahigpit ang gitara at sumagot lamang, "Good luck din sa iyo." Malakas na tumawa si Sofia, nanukso, at bumalik sa kanyang mga kaibigan na sumabog sa tawanan. Nanatili si Ligaya na nakatayo, nakatingin sa sahig. Ang tunog ng orasan ay umalingaw-ngaw sa likod ng entablado habang ang oras ay napakabilis na lumipas. Di magtatagal, nagsimula ang palabas. Umilaw ang entablado at pinuno ng musika ang auditorium. Bawat bata ay tila mas nagniningning kaysa sa nauna. Isang dalagita ang sumayaw na may lumulutang na gown na umani ng palakpakan. Isang batang lalaki ang tumugtog ng piano at nakakuha ng standing ovation. Isang pares ng mang-aawit ang umawit na may perpektong boses na nagpangiti sa mga hurado. At sa mesa ng mga hurado ay nakaupo si Ginoong Reyes at Ginang Reyes. Ang mag-asawa na nakahanap kay Ligaya ay nakaupo sa tabi ni Ginoong Alfonso at ng dalawang iba pang hurado na may mapagmataas na tingin. Namangha si Ginang Reyes sa palabas, nagkomento ng kumikinang ang mga mata. "Napakagaling ng mga batang ito," sabi niya ng nakangiti. Sumagot ang may-ari ng paligsahan ng may misteryosong ngiti. Isang uri ng ngiti ng isang taong nagtatago ng isang bagay sa likod ng pagiging mabait. "Oo," sabi ni Ginoong Alfonso, inilalayo ang kanyang kamay sa mesa. Ngunit ang pinakamahusay ay darating pa. Sa likod ng entablado, mabilis ang pintig ng puso ni Ligaya. Bawat palakpak na umalingaw-ngaw ay nagpanginginig sa kanyang katawan. Sa bawat sigaw ng manonood, nakaramdam ang munting artista ng halo-halong takot at kagalakan, ngunit ang takot ay tila laging nananalo. Mabilis siyang huminga na may pawis na mga kamay. Saglit,
Naisip niyang tumakas, maglaho, magtago at hindi na kailanman bumalik. Nang sandaling iyon, lumitaw ang isa sa mga producer at malakas na tinawag siya, Ligaya. Humakbang pasulong ang munting dalagita. Kinakabahan. Ako ito, mahina niyang sagot. Sinuri ng lalaki ang kanyang clipboard at kinumpirma, ikaw ang susunod. Nang sandaling iyon, huminto ang pintig ng puso ni Ligaya ng 1 segundo. Ang tunog ng mga manonood ay tila lumabo. Ang mga ilaw ay naging blur. Ang kanyang pangalan ay iaanunsyo anumang oras. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng host sa buong auditorium, nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. At ngayon, magpapahinga muna tayo sandali. Anunsyo niya ng masigla. Di magtatagal, babalik tayo sa susunod na pagtatanghal na ayon sa impormasyong natanggap ko ay magiging napakagulat. Huminga si Ligaya ng maluwag na pinipigilan niya kanina. Ginamit niya ang pahinga para iwan ang kanyang gitara sa sulok at tumakbo sa palikuran. Kailangan niyang magtago mula sa kanyang sariling takot. Sa loob, sumandal siya sa lababo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, gusot ang kanyang buhok at nanginginig ang kanyang mga mata. Sige, Ligaya, mas malala na ang pinagdaanan mo. Bulong niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa puso, ramdam ang mabilis nitong ritmo, at muling nagsalita ng mas matatag. Umawit ka sa wala sa kalye at hindi ka sumuko. Ngayon, kailangan mo lang umawit para sa mas maraming tao. Iyon lang. Binasa niya ang kanyang mukha ng tubig, huminga ng malalim at sinubukang ngumiti sa salamin. Umawit ka lang, kaya mo. Samantala, sa kabilang panig ng gusali, may planong ginawa si Ginoong Alfonso sa likod ng entablado. Bumulong siya kay Sofia at sa ibang mga dalagita na may parehong malupit na ngiti sa kanyang mukha. Naintindihan niyo ng maayos? Tanong niya ng mahina, simple, mabilis, at magpapatawa sa manonood. Hawak ni Sofia, ang dalagitang may perpektong tirintas, sa kanyang kamay ang isang manipis na lubid na bumababa mula sa kisame. Sa itaas doon, nakatago sa pagitan ng mga spotlight at kable, ay isang balde ng pintura na handang bumagsak. Nagpatuloy si Ginoong Alfonso habang kalmadong inaayos ang kanyang kurbata. Hintayin niyo lang ang tamang sandali. Kapag nagsimula na siyang umawit, bitawan niyo. Ito ay magiging isang di malilimutang eksena. Tiningnan niya ang mga dalagita at tinapos ang plano nang may malamig na ngiti. At tandaan, walang sinumang nakakita ng anuman. Tumango ang mga dalagita habang tumatawa ng masama. Pinaglaruan ni Sofia ang lubid sa kanyang mga daliri ng masigla. Samantala, sa palikuran, tapos na si Ligaya sa pag-aayos ng kanyang buhok at gitara. Pinunasan niya ang kanyang pawis na mga kamay sa kanyang damit, huminga ng malalim at lumabas na handang harapin ang entablado. Pagdating niya sa pasilyo, narinig niya ang isa sa mga producer na sumisigaw, tapos na ang pahinga. Lahat sa kani-kanilang posisyon, mabilis ang pintig ng puso ng munting dalagita. Nilunok niya ang kanyang takot, idiniin ang gitara sa kanyang dibdib at lumakad patungo sa kurtina. Sa kabilang dulo, mas lumalakas ang ingay ng mga manonood. Muling umilaw ang mga ilaw at pumwesto ang host sa gitna ng entablado na may mikropono sa kamay at ngiti na puno ng sigasig. Mga ginoo at binibini, anunsyo niya, pinapahaba ang mga salita ng dramatiko. Ang susunod na kalahok ay isang bagong tinig na nangangako na magpapakilig. Huminto siya sandali para lumikha ng tensyon. Galing siya sa kawalan at narito para sa pagkakataong makamit ang lahat. Pinigilan ng manonood ang kanilang hininga. Narito siya, Ligaya. Unti-unting bumukas ang kurtina, namayani ang mausisa na katahimikan sa auditorium. Naroon ang munting artista sa kalye na nakasabit ang gitara at halos lumabas ang puso sa dibdib. Humakbang siya nang nag-aalinlangan papalapit sa gitna ng entablado. Sumasalamin ang mga ilaw sa kanyang mukha at tumulo ang pawis sa kanyang noo na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight.
Huminga ng malalim si Ligaya, ipinarikit ang mga mata at tumugtog ng unang kwerdas. Ngunit sa parehong sandali, gumawa si Ginoong Alfonso ng isang banayad na senyas gamit ang kanyang ulo. Naintindihan ni Sofia ang senyas na iyon, mahigpit na hinawakan ang lubid at nang may masamang ngiti ay binitawan ito. Bumaliktad ang balde sa mabilis na galaw. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang makapal na ulan ng pintura kay Ligaya. Dumaloy ang pintura sa kanyang buhok, mukha at gitara, dinudumihan ang entablado, sahig at simpleng damit ng dalagita. Saglit, lahat ay tahimik at pagkatapos ay tawanan. Nag-react ang mga manunood ng may tawanan at sigawan. Ilang tao ang itinaas ang kanilang cellphone, nire-record ang palabas na iyon. Sa likod ng entablado, nakayuko ang mga dalagita sa kakatawa. Napakalakas ng tawa ni Sofia na halos hindi na siya makatayo at si Ginoong Alfonso ay nakaupo sa mesa ng mga hurado, naglabas ng isang hysterical na tawa. Malakas siyang tumawa habang pumapalakpak. Akala mo ba talaga papayagan naming umawit ang isang pulubi dito? Ang pangungusap na iyon ay tumagos sa buong auditorium. Napatulala si Ligaya, nanginginig ang kanyang mga kamay, sinusubukang igalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas sa loob. Ang lahat sa kanya ay sumisigaw na tumakbo, iwanan ang gitara, tumakas mula sa kahihiyan, maglaho mula sa mundo. Ngunit ayaw sumunod ng kanyang mga paa. Puno ng luha ang kanyang mga mata at naging maikli ang kanyang hininga. Nang sandaling iyon, si Ginoong Reyes at Ginang Reyes, ang mag-asawa na nakahanap sa kanya sa kalye, ay tumayo mula sa mesa ng mga hurado. Pareho silang nagulat. Tinakpan ni Ginang Reyes ang kanyang bibig ng may takot. Tiningnan ni Ginoong Reyes si Ginoong Alfonso at ang mga dalagita sa likod ng entablado nang hindi makapaniwala sa nakita niya. Hindi ito makatwiran, bulong ni Ginang Reyes. Tumakbo si Ginoong Reyes sa entablado na may luha sa mata. Lumuhod siya sa tabi ng munting dalagita, sinusubukang magsalita ng malumanay. "Hoy, Ligaya, iyan ang pangalan mo, hindi ba?" Tanong niya ng basag ang boses. "Iyan ay isang magandang pangalan. Iyan ang pangalan na ibinigay namin sa aming munting anak na babae na wala na sa amin." Tinaas ni Ligaya ang kanyang tingin ng nagulat at nalilito. Huminga ng malalim si Ginoong Reyes at nagpatuloy. "Patawarin mo ako sa nangyari sa iyo," sabi niya ng tapat. "Hindi namin ni Ginang Reyes kailanman inakala na mangyayari ang ganito sa iyo nang imbitahan ka namin na pumunta dito." Ang babae na nalulungkot pa rin ay lumapit. Inalis ni Ginang Reyes ang kanyang jacket mula sa kanyang balikat at inilagay ito kay Ligaya. Sinusubukang takpan ang mantsa, sabi niya ng malambot ang boses. "Umalis na tayo sa entablado para malinis ka namin at maalagaan ka malayo sa malupit na tingin ng mga taong ito." Humakbang si Ligaya ng unang hakbang para lumabas ng entablado. Sumusunog ang kahihiyan sa kanyang balat at mabigat ang kanyang puso na parang bato. Ngunit bago pa siya makaalis, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang matatag at tapat na salita ng kanyang kapatid sa kalye, si Rendy. Ipinarikit niya ang kanyang mga mata, saglit at naisip. Siguradong pinapanood ito ni Rendy ngayon at papatayin niya ako kung makita niya akong tumatakas muli. Tama siya. May talento ako at hindi ko ito sasayangin. Naging mas matatag ang kanyang hininga. Ang takot ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malaki. Pagkatapos ay itinaas ng munting artista mula sa kalye na handa ng maging artista sa entablado ang kanyang tingin at malakas na idineklara para marinig ng lahat. "Mga hurado, manonood, lahat ng kamera. Salamat. Ngunit maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan." Matapang niyang sabi. "Dumating ako para umawit at iyon ang gagawin ko. Marumi man ng pintura o hindi, aawit ako." Tumingin si Ginoong Reyes at Ginang Reyes sa isa't isa na puno ng luha ang mga mata. Lumabas ang ngiti ng pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Naintindihan nila ang lakas na ipinanganak sa munting dalagita
at iginagalang ang kanyang desisyon. Bumalik sila sa kanilang mga upuan ng tahimik. Pinagmasdan ni Ginoong Alfonso ang lahat mula sa mesa ng mga hurado na nakakuyom ang panga at sumisikip ang mga mata. Kitang-kita ang pagkabahala sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim at malamig na sumagot, "Magsimula ka na kung kailan mo gusto." Tumango si Ligaya. Hawak niya ang gitara na basa pa ng pintura at mahina na bumulong sa instrumento na sumama sa kanya sa lahat ng kanyang laban. Isang araw pa at isang kanta pa, kaibigan. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ng munting dalagita ang kanyang pagtatanghal. Ang unang nota ay lumabas na malambing, mahiyain, ngunit unti-unti ang kanyang boses ay bumuka, malinaw, puro, malakas. Namayani ang lubos na katahimikan sa auditorium. Umalingaw-ngaw ang boses sa mga dingding, sa mga kamera, sa mga puso. Ang boses na iyon ng isang bata ngunit puno ng sakit at katotohanan na nagparamdam na parang pati ang mga spotlight ay humihinga kasama niya. Ang dayong mundong, ito'y kay lawak at lalim. Sadyang sari-sari ang bawat bukal ng buhay. Sa tanging tahanan, sa takot nag-iisa, gitara ang tinig, nagbibigay lakas. Sa malamig na kalsada, bawat hakbang, tugtog ang dulot kahit wala ng patutunguhan. Sa tinig niya, ako'y muling nabubuhay. Di na kailangan tumakas o huminto. Hinahayaan ang tinig na umakay. Patuloy sa paglalaro ng buhay, sinusunod ang tibok ng puso ko. Puso'y lumaya, walang makapipigil, walang nang piitan. Sa gitna ng bagyo, nahanap ang dahilan. Mga kwerdas na umaawit ng kalayaan. Aking gitara, aking gitara. Siya ay gabay ko. Aking gitara, pintig ng damdamin ko. Sa lamig na bumabalot, matay ipinikit, nangangarap, bawat nota bahaging pangarap ko. Sa anino, sa hapdi, sa lupa, naririnig ko ang uhaw ng kaluluwa ko. Kahit humadlang ang mundo, sa awit ko, ako'y matibay. Kung minsan umuulan, minsan may sikat ng araw, ngunit ang tinig ko'y mas nagniningning. Kung pakikinggan ang loob ko, alam kong hindi matatapos ang landas. Puso'y lumaya, walang makapipigil, walang nang piitan. Sa gitna ng bagyo, nahanap ang dahilan, tinig ng gitara ko'y lumaya. Aking gitara, kaluluwa'y nanginginig sa melody. Aking gitara, pintig ng tagumpay. Kung ang mundo'y kay bilis umikot, dahan-dahan, ako'y tutugtog, hinahanap ang sariling tinig. At kung ako'y madapa, muli akong tatawa. Musika'y nagbibigay buhay sa akin. Bawat kwerdas, bawat kaba, nagpapatunay na hindi ako nag-iisa. At kung ang takot ay nais akong patahimikin, muling aawit ang aking gitara. Sana'y liwanagan ng tinig ng kwerdas ang aking landas, baguhin ang takot tungo sa kapayapaan. Ngayon ako'y umaawit, sumisigaw sa kalangitan. Ang dating sakit, melody na sa loob ko. Hangin ay humihip, aakay sa pangarap. Ako'y ako, ako'y tinig. Tinig ng aking gitara. Ako'y ako, malaya. Ako'y tinig, malaya. Ako'y tinig, malaya. Ako'y tinig ng aking gitara, nagbibigay buhay. Nang matapos si Ligaya, nagpatuloy ang katahimikan ng ilang segundo. Mahaba, malalim, halos sagrado, at pagkatapos ay sumabog ang mundo sa palakpakan. Tumayo ang mga manonood, sumisigaw, pumapalakpak, nagbigay ng standing ovation sa munting mang-aawit mula sa kalye. Sa mga tindahan, sa mga bahay, sa mga sala sa buong bansa, umiiyak ang mga tao sa harap ng telebisyon. At sa gitna ng lahat ng taong iyon, pinapanood ni Randy mula sa maalikabok na salamin ng isang tindahan. Nang matapos ang kanta, sumigaw siya ng napakalakas na nakakuha ng pansin ng lahat sa bangketa. Alam ko na, sabi ko na, gagawin niya, kaibigan ko iyan. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ng isang music star. Tanggapin niyo iyan lahat. Tumawa ang mga customer at lumabas ang may-ari ng tindahan ng galit para paalisin siya. Halos itinulak si Randy sa kalye, ngunit wala siyang pakialam.
Patuloy siyang nanood mula sa salamin, nakadikit sa bintana na may pinakamapagmalaking ngiti sa mundo. Sige, maliit na bobo, mas lalo kang suminag, sabi niya ng may pagmamahal. Pagbalik sa auditorium, nakatayo at pumapalakpak ang mga manonood. Maging ang mga dalagita na nag-insulto kay Ligaya ay natahimik. Pinagmasdan ni Sofia, ang mapagmataas na dalagita, ang entablado na maputla ang mukha nang hindi makapaniwala sa nakita niya. Ang pinakamalamig na hurado ay tumingin sa isa't isa nang nalilito. Maging si Ginoong Alfonso, ang lalaking may malupit na ngiti, ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Ngunit ang pinakanagulumihanan ay si Ginoong Reyes at Ginang Reyes. Tumayo sila ng sabay-sabay na may luha sa mata at halo-halong pagkamangha at pagkilala sa kanilang tingin. Saan mo natutunan ang kantang iyan? Tanong nilang dalawa, halos sabay-sabay. Hinihingal at nababalutan ng pintura si Ligaya. Tiningnan sila nang nalilito, ngunit may mahiyain at mapagmataas ng ngiti. Hindi ko po masyadong matandaan, sagot niya. Alam ko lang po na kilala ko na ito. Simula pa noong bata pa ako na parang kinakanta sa akin ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na kailanman nakalimutan. Huminto siya sandali, nag-iisip tungkol sa kanyang sinabi. Pinili ko po ang kantang ito dahil nagpapadama po ito sa akin ng isang bagay na parang init ng tahanan. Isang pakiramdam na hindi ko na kailanman naramdaman simula nang mawala ang aking mga magulang. Tumingin si Ginoong Reyes at Ginang Reyes sa isa't isa. Nahirapan silang huminga. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Tila nagyelo ang sandaling iyon. Wala nang iba. Walang manonood, walang kamera, walang palakpakan. Tanging ang mag-asawa, dalawang puso na mabilis ang pintig at ang munting dalagita na umaawit ng isang kanta na sa loob ng maraming taon ay nanatili sa kanyang alaala. Tinakpan ni Ginoong Reyes ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala. Tiningnan siya ni Ginang Reyes na puno ng luha ang mga mata. Natagpuan nila siya. Natagpuan nila ang nawala maraming taon na ang nakalipas. Nang may masikip na dibdib, humakbang si Ginoong Reyes at sumigaw ng may pagmamahal, Ligaya, pangalan mo hindi ba? Hindi lang ito kapareho ng pangalan ng aming anak na babae, mas malayo pa rito. Kumunot ang noo ng munting dalagita nang nalilito. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya ng inosente. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Ayaw niyo po ba ang kanta? Agad silang umiling, sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Lumapit si Ginang Reyes na nanginginig ang boses. Ligaya, mayroon kaming magandang anak na babae ni Ginoong Reyes. Nagsimula siya. Mayroon siyang magagandang mata. Isang nakakaakit ng ngiti tulad ng sa iyo, nagsimulang umagos ang luha. Napakalaki ng pagmamahal namin sa kanya. Inawit namin ang kantang iyon para sa kanya araw-araw. Huminga ng malalim ang babae, nabasag ang boses at ipinagpatuloy ni Ginoong Reyes ang paliwanag para sa kanya. Iyon lang ang kanta na nagpapatahimik sa aming munting anak na babae kapag umiiyak, sabi niya na kumikinang ang mga mata. Ngunit isang araw ay kinuha siya sa amin. Nagpabaya kami ng ilang segundo at iyon ay sapat na para kunin nila ang aming anak na babae. Namayani ang katahimikan sa lugar. Ang mga manonood na dati nagsisigawan ngayon ay nagmamasid ng nagulat. Nananatili si Ligaya, sinusubukang intindihin. Napakalaki po ng pasensya ko. Mahina niyang sagot. Ngunit bakit niyo po ito kinukuwento sa akin? Kanta lang po ito na nagpapaalala sa akin ng aking mga magulang na hindi ko nga po matandaan ng maayos. Pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Hindi po iyon ang intensyon ko. Gusto ko lang po umawit. Muling lumapit si Ginang Reyes. Ang kanyang boses ay nabulunan ng emosyon. Kami iyon, Ligaya. Sabi niya na umaagos ang luha sa kanyang mukha. Alam mo ang kantang iyon? Umalingaw-ngaw sa iyong puso tulad ng matamis na alaala dahil kami ang umawit nito para sa iyo. Kumalat ang bulungan sa mga manonood. Huminga ang lahat ng sabay-sabay na puno ng pagkamangha. Tumingin ang mga hurado sa isa't isa at lumapit ang kamera sa mukha ng munting dalagita. Napatulala si Ligaya.
Ang gitara ay nadulas sa kanyang kamay at nahulog sa sahig na may tuyong tunog. Ilang segundo ang kinailangan niya para mag-react. Tiningnan niya si Ginoong Reyes at Ginang Reyes, nabasa ang mga mata at bukas ang bibig, at nang nanginginig ang boses ay nagtanong, "Kayo po ang aking mga magulang." Ang katahimikan na sumunod ay lubusan. Maging si Ginoong Alfonso ay hindi naglakas loob na magsalita ng isang salita. Pagkatapos ay bumuhos ang pag-ibig sa katawan ni Ginoong Reyes at Ginang Reyes. Nang walang pag-aalinlangan, sabay na tumakbo ang dalawa sa gitna ng entablado at niyakap si Ligaya ng buong lakas na pinahihintulutan ng kanilang mga puso. Iyon ay isang yakap na puno ng pagmamahal, sakit at muling pagsasama. Hindi nila pinansin ang pintura na bumabalot sa dalagita. Sa halip, hinayaan din nilang madumihan ang pintura sa kanila, na parang gusto nilang ibahagi sa kanilang anak bawat marka, bawat sugat, bawat nawawalang alaala. Umiyak si Ginoong Reyes na parang bata. Niyakap niya nang mahigpit si Ligaya at nagsalita ng basag ang boses. "Diyos ko, salamat!" Sigaw niya na umaagos ang luha sa kanyang mukha. "Hindi ako makapaniwala na natagpuan ka namin. Akala ko ay hindi na kita muling makikita simula nang mawala ka sa amin." Sumabog ang mga manonood sa palakpakan. Hindi mapigilan ang pag-iyak nang makita ang eksena. Sa kalye, pinapanood ni Randy mula sa bagong salamin na natagpuan niya. Ang munting tagapaglinis ng sapatos ay umiiyak at pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang maruming tela ng pampakintab ng sapatos na ginagamit niya para linisin ang sapatos. "Alam ko na," bulong niya sa pagitan ng hikbi at tawanan sa parehong sandali. "Alam ko na magtatagumpay siya." Sa mga bahay sa buong bansa, niyakap ng mga manonood ang kanilang mga pamilya na may pagmamahal, nagbabahagi ng pakiramdam ng muling pagsasama at pag-ibig na iyon. Sumigaw, pumalakpak, sumipol ang mga manonood. Bawat mukha ay nagpakita ng kagalakan, pag-asa at paghanga kay Ligaya. Ngunit sa gitna ng lahat, mayroong isang hindi masaya. Si Ginoong Alfonso, ang may-ari ng paligsahan, ay tumayo mula sa mesa ng mga hurado na may mga matang puno ng galit. Naglaho ang peking ngiti. Umakyat siya sa mismong mesa at galit na sumigaw. "Ano ito?" Ngumunguyan niya habang itinuturo ang entablado. "Hindi ito charity show, Bobo. Kung gusto niyo itong murang drama, gawin niyo sa labas dito." Biglang tumahimik ang auditorium. Lahat ay tiningnan siya nang nagulat sa pagsabog ng galit na iyon. Ngunit patuloy na sumisigaw si Ginoong Alfonso nang walang kontrol. "Tulad ng narinig niyo, ang maliit na pulubi na iyon ay diniskwalipika. Hindi siya mananalo ng kahit isang piso mula sa paligsahan ko." Nagkaroon ng malakas na tapang si Ginoong Reyes, tumayo sa harap ng lalaki, pinoprotektahan ang kanyang anak gamit ang kanyang katawan. "Mag-ingat ka sa paraan ng pagsasalita mo tungkol sa aking anak," sigaw niya na nakakuyom ang kamao. Ngunit lubusang nawalan ng kontrol si Ginoong Alfonso. "Ah, oo," sagot niya. Idinura ang mga salita. "Alam mo ba, lumabas din kayo. Hindi kayo karapat-dapat maging hurado sa palabas ko. Umalis kayo dito." Nagsimulang mag-react ang mga manonood. Una bulungan, pagkatapos sigawan ng galit. Nakita ng mga tao sa wakas kung sino talaga si Ginoong Alfonso. Isang lalaki na nagtatago sa likod ng isang talent show, ngunit sa totoo lang ay nagsasamantala at nagpapahiya ng mga bata para sa kasikatan at rating. Ang nagsimula bilang bulungan ay naging sigawan ng protesta. "Umalis ka, Ginoong Alfonso. Umalis ka, Ginoong Alfonso." Sumigaw sila. Ang iba ay nanukso, at ang ilan ay naghagis ng papel at baso sa mesa ng mga hurado. Si Ginoong Alfonso ay lubusang wala sa kontrol, patuloy na sumisigaw na namumula ang mukha sa puot. "Maaari kayong manukso kung gusto niyo. Sa tingin niyo ba may pakialam ako? Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Umalis din kayo, mga bobo na manonood." Sinubukan ng mga gwardiya ng studio. Napigilan siya, ngunit itinulak niya ang mga gwardiya nang walang kontrol. Habang namayani ang kaguluhan sa lugar,
Inilabas ni Ginoong Reyes at Ginang Reyes si Ligaya mula sa entablado. Marahang niyakap ni Ginang Reyes ang kanyang anak at sinabi ng mahina, "Halika, anak ko, wala na tayong negosyo dito. Sayang lang at hindi ka nanalo sa paligsahan." Ngunit si Ligaya, na may mga matang puno ng liwanag, ay ngumiti sa unang pagkakataon nang walang takot. "Ayos lang po," sagot niya. "Nanalo na po ako dahil natagpuan ko kayo." Ngumiti si Ginoong Reyes at hindi napigilan ni Ginang Reyes ang umiyak. Tama ang munting dalagita. Hindi ito ang katapusan, ito ay ang simula. At ganoon natapos ang huling edisyon ng palabas na Munting Bituin ng Pilipinas. Lumabas ang mga manonood ng galit, naghahagis ng kamatis at papel sa entablado. Samantala, patuloy na sumisigaw si Ginoong Alfonso na parang baliw, "Bitawan niyo ako." Ungol niya habang hinihila siya palabas ng mga gwardiya. "Ako si Ginoong Alfonso. Sino kayo sa tingin niyo?" "Ako ang may-ari ng lahat ng ito." Ngunit wala ng sinumang naniniwala sa lalaki. Sa labas, si Ligaya, Ginoong Reyes at Ginang Reyes ay nagyakapan sa ilalim ng takip silim. Lumalayo ang tunog ng mga pangungutya. Ang sumunod na mga buwan ay puno ng kaligayahan at bagong simula. Umalis si Ginoong Reyes at Ginang Reyes sa palabas at nagsimulang magtrabaho ng magkasama. Ngayon, bilang manager at producer ng kanilang anak. Umakyat ang karera ni Ligaya. Ang dating mang-aawit sa kalye ay naging pinakasikat na child prodigy sa bansa. Inimbitahan siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon, mga palabas at mga parangal. Ang kanyang lumang gitara na naisaayos na at kumikinang ay sumama sa kanya sa bawat entablado. Ito ay simbolo ng lakas na humawak sa kanya nang tila gumuho ang mundo. At si Randy, ang kapatid mula sa kalye, ang kaibigan sa lahat ng oras, ay nakita rin ang pagbabago ng kanyang buhay. Inampun siya ni Ginoong Reyes at Ginang Reyes, binigyan siya ng tahanan na laging pinapangarap niya. Bagamat nakatira na ngayon sa isang magandang bahay, hindi kailanman nawala ang esensya ni Randy. Patuloy siyang naglilinis ng sapatos ng pamilya araw-araw nang may kaparehong ngiti tulad ng dati. Sinabi niya nang may pagmamalaki, "Trabaho ay trabaho." Ngayon, ang paglilinis ng sapatos ng mga mayayaman ay napakadali na. Nagtawanan sila, masaya, bumubuo ng isang pamilya na pinaghiwalay ng kapalaran. Ngunit ang pag-ibig ay nagpasya na pag-isahin muli si Ginoong Alfonso. Sa halip, hindi nakakuha ng parehong kapalaran. Matapos ang iskandalo na iyon, lahat ng sponsor at kasosyo ay iniwan siya. Ganap na bumagsak ang kanyang kumpanya. Isang investigasyon ang nagbunyag ng pandaraya sa mga resulta ng palabas at iba't ibang manipulasyon sa likod ng entablado. Si Ginoong Alfonso ay kinasuhan, nililitis at ikinulong sa labasan ng istasyon ng TV. Habang dinadala siya ng pulisya, patuloy siyang sumisigaw sa harap ng mga kamera ng telebisyon. "Bitawan niyo ako si Ginoong Alfonso." Sigaw niya ng hysterical. "Ako ang may-ari ng lahat ng ito." Ngunit hindi na siya pinakinggan ng mundo. Ang ganitong kuwento ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating maniwala sa ating sarili kahit na walang sinumang naniniwala, dahil ang sinumang may puso at tapang ay laging makakahanap ng daan patungo sa tagumpay. Ikomento ang tinig ni Ligaya para malaman na nakarating ka na sa dulo ng kuwentong ito at markahan ang iyong komento ng isang magandang puso. At tulad ng kuwento ng ating maliit na Ligaya, mayroon akong isa pang mas nakakaantig na kuwento para sa iyo. I-click lamang ang video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Mahigpit na yakap at magkita tayo sa susunod na nakakaantig na kuwento.